Okay, mga kababayan, magandang gabi. Ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kwentong puno ng misteryo, intriga at laman para sa hustisya. Mula 2021 hanggang ngayon 2025, mahigit 34 na sabungero, mga ama, kapatid at kaibigan ang biglang nawala na parang bula. Nasaan na sila ngayon? Sino ang nasa likod ng mga pagkawalang ito? At bakit hanggang ngayon wala pa rin kasagutan? Kamakailan, isang whistleblower ang lumutang na nagsabing ang mga nawawalang sabungero ay maaring nakabaon sa ilalim ng Taal Lake. Pero totoo ba ito o isa na namang kwentong pampolitika? Kami ang inyong gabay sa gabing ito at sasagutin natin ang mga tanong na bumabagabag sa maraming Pilipino, lalo na sa ating mga kababayan sa abroad, mula Dubai hanggang New York, mula Jeddah hanggang Toronto. Ito ang buong kwento ng missing sabungero, kaya't manatili kayo dahil ang katotohanan kailangang malantad. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, i-hit ang subscribe button ngayon, i-like, i-share sa inyong mga kaibigan sa Malone, San Francisco o kahit saan sa mundo. At magpadala ng super thanks na rin please para suportahan ang aming laban para sa katotohanan. Target natin 100,000 subscribers para marinig ang boses ng mga Pilipino worldwide. Pero bago natin simulan, isang tanong, ano ang kailangan gawin ng isang pamilya para makamit ang hustisya sa isang bansang puno ng korupsyon at kultura ng impunity? Let's dive in. Okay Abril 2021, isang ordinaryong araw sa Laguna, pero para sa 19 na sabungero, ito ang simula ng isang bangungot, isa-isa silang nawala mula sa kanilang mga tahanan, cockpit arenas, at maging sa mga lansangan ng Batangas, Bulacan, Manila at Rizal. Sino ang mga sabungerong ito? Mga ordinaryong Pilipino, mga breadwinner, may mga pamilya, may mga pangarap, pero bakit sila naglaho? Okay si Ricardo Lasco, isang isabong master agent, ay dinupot mula sa kanyang bahay sa San Pablo City. Ang kanyang kapatid, si Cha Lasco, ay nagsabing, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang kaliwanagan. Pero ang mas nakakagimbal, may mga pulis na umano'y kasama sa pagdukot kay Lasco. Aba, mga kababayan, kapag pulis pa ang involved, parang pelikula na ito, di ba? Pero hindi ito script ng Netflix. Totoong buhay ito at totoong pamilya ang nagdurusa. So anong nangyari? Okay mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, 34 na sabungero ang nawala. Ang ilan dinukot sa harap ng kanilang pamilya, ang iba biglang nawala pagkatapos maglaro sa cockpit. Pero isang tanong ang nananatili, sino ang may ganitong kapangyarihan para magpalaho ng tao ng walang bakas? Ang sagot, ayon sa mga investigasyon ay maaaring may kaugnayan sa isabong, ang bilyong-bilyong industriya ng online cockfighting. Pero teka, hindi ba't legal ang isabong noon? Bakit kailangan maglaho ang mga tao? O kung naguguluhan ka na mga kababayan, i-pause muna at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan sa Singapore, Doha o kahit saan sa mundo. Sabihin natin sa mundo, hindi natin kailanman makakalimutan ang mga sabungerong ito. Isabong, isang industriyang kumikita ng 640 million pesos bawat buwan para sa gobyerno nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa likod ng pera, may madilim na kwento. Ayon sa mga ulat, ang mga sabungerong nawala ay umano'y nahuli sa pagdaraya o game fixing sa isabong. Noong 2022, naglungsad ng investigasyon ang Senado, pinangunahan ni Senador Ronald De La Rosa, inirekomenda ng Senate Committee on Public Order ang pagsuspinde ng isabong. Pero teka, bakit hindi agad isinara ni Duterte ang industriya? Sabi niya, kailangan ang kita. Pero mga kababayan, tanong ko lang, anong mas mahalaga, pera o buhay? Imagine mo ito milyong-milyong kita bawat buwan. Pero kapalit nito, nawawala ang mga tao
Parang sinasabi ng gobyerno, sige, maglaro kayo ng sabong, pero kapag nadaya kayo, baka sa Taal Lake kayo mapunta. Nakakatawa. Kung hindi lang ito nakakapanlumong totoong buhay. O sa isang banda, ang isabong ay legal na industriya noon. Regulated ng PAGCOR. Pero sa kabilang banda, ang mga nawawalang sabungero ay nagdulot ng tanong, may proteksyon ba ang mga manlalaro o naging kasangkapan lang sila ng mga makapangyarihang negosyante at politiko? Ang sagot, hindi pa malinaw. Pero isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas, Charlie Atong Ang. Okay ha mga kaibigan, si Atong Ang, chairman ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky 8 Star Quest, ay inakusahan bilang mastermind sa mga pagkawala. Pero si Ang mariin itong itinanggi. Sabi niya, wala siyang kinalaman at naghain pa ng kaso laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kaya tanong natin, sino ang nagsasabi ng totoo? Okay, kung curious ka na mga kababayan, i-comment sa baba, Atong Ang innocent o guilty. At huwag kalimutang i-like at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan sa Vancouver, Dubai o kahit saan sa mundo. Fast forward sa June 2025, isang lalaki na kilala bilang Totoy o Julie Patidongan ang biglang lumantad. Sabi niya, ang mga nawawalang sabungero ay patay na. Kinakal gamit ang tie wire at itinapon sa Taal Lake. At hindi lang yon. Sabi ni Totoy, hindi 34, kundi halos 100 ang pinatay. Kaya ayon kay Totoy, ang mga sabungero ay dinukot dahil sa pagdaraya ng sabong. Inilipat sila sa ibang grupo, itinali gamit ang plastic ties at dinala sa Taal Lake. Sabi niya, paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa Taal Lake. Okay, mga kababayan, kung totoo ito, isa itong malaking krimen laban sa karapatang pantao. Pero teka, bakit ngayon lang lumabas si Totoy? Ayon sa kanya, natakot siya para sa kanyang pamilya. May 20 million pesos bounty daw sa kanyang ulo. Okay sa mga kaibigan, parang action movie ito di ba? May whistleblower, may bounty, may Taal Lake na parang Bermuda Triangle ng Pilipinas. Pero seryoso, ang tanong, sino ang protektado ng gobyerno? Ang mga pamilya ng biktima o ang mga nasa likod ng krimen? Okay noong July 2025 naman, nagsimula ang paghahalughog sa Taal Lake. Ang Philippine Coast Guard kasama ang PNP at DOJ ay nag-deploy ng tactical drivers at drones. Nakakita sila ng mga sako na may lamang buto, butong sinunog, kaya't mahirap kilalanin. Pero ang tanong, sapatos lang ba ng mga sabungero ang mahuhukay natin o ang katotohanan? Kung naiyak ka na sa kwentong ito, mga kababayan, i-share ito sa inyong mga kaibigan sa London, Riyadh, kahit saan. Sabihin natin hustisya para sa mga sabungero at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming dokumentaryo. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol sa isabong. Ito ay tungkol sa kultura ng impunity kung saan ang mga makapangyarihan ay parang hindi natutugis. Noong 2022 naghain ang Senado ng resolusyon para imbestigahan ang isabong. Pero hanggang 2025, wala pa ring malinaw na hustisya. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay nangako ng masusing investigasyon. Pero ang mga pamilya, pagod na sila. Okay mga kababayan parang teleserye ito na walang ending. Paulit-ulit ang investigasyon. Pero ang hustisya nasa Taal Lake pa rin. Nakabaon kasama ng mga biktima. Pero seryoso, kapag ang mga pamilya ng biktima ay kailangan mag-rally sa liwasang Jokno para marinig, anong klaseng sistema ang mayroon tayo? Sa isang panig, sinasabi ng gobyerno na ginagawa nila ang lahat. Mula sa paghahalughog sa Taal Lake
hanggang sa pag-aresto ng 15 pulis na sangkot. Pero sa kabilang panig, ang mga pamilya ay nagtatanong, bakit kailangan maghintay ng 4 na taon para lang magsimula ang paghahanap? At bakit may mga pulis na involved? Hindi ba't sila ang dapat nagproprotekta sa atin? At para sa ating mga kababayan sa abroad, sa Dubai, sa Toronto o Sydney, ang kwentong ito ay hindi lang lokal na issue. Ito ay tungkol sa karapatang pangtao, tungkol sa hustisya na hinintay ng mga OFW at ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kung ang gobyerno ay hindi kayang bigyan ng hustisya ang mga sabungero, paano tayo makakasigurong protektadong ating mga mahal sa buhay? Kung agree ka mga kababayan, i-comment mo yan sa baba. Hustisya para sa mga sabungero at i-share ito sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Melbourne o kahit saan. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button. Target natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pilipino ang marinig ang kwentong ito. Kaya mga kababayan, 4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang misteryo ng mga nawawalang sabungero. Mula sa 34 na nawala noong 2021 hanggang sa revelasyon ni Totoy na maaaring 100 ang pinatay, ang kwentong ito ay puno ng sakit, pag-asa at laban para sa katotohanan. Ang mga pamilya, mula kay Carmen Malaca hanggang kay Chal Lasco, ay hindi sumuko. Sila ang tunay na bayani ng kwentong ito. Mga ordinaryong Pilipino na humihingi lang ng hustisya. Pero ang tanong, makakamit ba nila ito sa isang bansang puno ng korupsyon at impunity? Ang kaso ng mga sabungero ay hindi lang tungkol sa cockfighting. Ito ay tungkol sa ating sistema, kung paano natin pinoprotektahan ang ating mga kababayan at kung paano natin pinapanagot ang mga makapangyarihan. Ang taalig ay maaaring nagtatago ng mga buto, pero ang katotohanan hindi natin dapat ibaon. O kaya't mga kababayan, i-share natin ang kwentong ito. I-like, i-comment at i-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming laban para sa hustisya. Sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Dubai, Tokyo at kahit saan sa mundo. Ito ang kwento ng ating bayan Huwag tayong manahimik. Hustisya para sa mga sabungero. Hanggang sa susunod na kwento. Ako si #WalkWithLan at ito ang buong kwento ng missing sabungeros. Magandang gabi at naway maging gabay natin ang katotohanan at mabuhay ang Pilipinas.